Alright, magandang oras at magandang buhay sa lahat ng ating mga katiyats sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa ating mga katiyats in abroad. Sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat. Alam niyo ba mga katiyats na kapag nakakita kayo ng tinatawag na salakot marker, ito yung malalaking bato na ang hugis ay parang ganyan, salakot ng farmers. So mayroong siyang iba't ibang korte o hugis na salakot. Pero kapag ganyan na talagang salakot tingnan at man-made, ang bato ay chinisil, hinugis, ibig sabihin ay merong nakabaon na World War II treasures sa lugar. Ako'y mag-shoutout sa mga bago pa lamang din sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated. Okay, ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga ganitong klasing mga bato na hugis. Ito, ano bang tawag nyo dyan mga katiyats? So ito yung tinatawag natin na salakot markers. Nakita nyo iba't ibang hugis ang salakot. Tinatawag yan na salakot ng mga treasure hunter noon kasi hugis salakot eh. Ayan, merong salakot na bato na ganyan. Meron ding pag ganito, parang brim hat. At merong ganito, salakot pa rin ito. At ito, parang kwadrado siya. Salakot pa rin yan. Kaya, kung makakita kayo ng mga hugis na bato na ganito pero malalaki, hindi yung maliit ha. Kasi meron tayong mga katiyets na nagpadala sa akin ng bato na surface marker na nabubuhat ng isang tao lang, maliit lang. Ang mga marker ay hindi yan natitinag. Kasi kung nagagalaw yan, ay ilipat yan ng mga tao, di ba? At hindi na matagpuan ng treasure. Kaya ang hapon, naglalagay sila ng mga marka sa bato na malaki. Kahit na maliit yung nasa ibabaw, pero ang nasa ilalim ng lupa na yan ng mga bato ay malaki. Parang iceberg. Parang iceberg. Ang mga bato na nilalagyan ng marka ay hindi basta-basta na nagagalaw na bubuhat. Kaya yan ang unang palatandaan. Ang maliliit na marker ay yun yung nasa under the ground. Yung maliliit na nabubuhat ng tao. Yung kapag naghukay ka ng tunnel, yun yung makikita mo sa hukay sa tunnel sa ilalim ng lupa. Pero kapag surface marker, tinatawag na mga big boulder marker, ay hindi talaga yan natitinag. Kahit apat na tao, hindi yan nabubuhat. Malalaki yan. At kung nakausli, maliit, sa ilalim ng lupa niyan, malaki yan. Malalaki yan. Parang tricycle ang laki niyan. Kaya yan, kapag ganyan ng mga bato, pwedeng mga marker talaga yan. Okay, so punta na tayo sa ating diagram. Ito, nakita nyo? Salakot to eh. Oh, pero ganyan. Pero mahalata nyo na man-made salakot, man-made na pagka-carve na bato kasi kung anong nakita nyo sa kabila, ito, hatiin natin to ha. So ito yung A, ito yung B. So kung anong nakita nyo sa A, ay ganun din ang kabila, ang B. So symmetrical siya kung tawagin. Okay, pwede rin siyang ganyan lang, salakot. Ayan. At pwede rin ganyan lang siya. Ayan, kapag may nakikitang mga bato na ganyan, salakot na yan. Meron ding salakot na parang ensaymada, nagaganon, no? Nag-ikot-ikot. Pero ang sintro ay nagaganon. Parang nakausli ang sintro. So parang siyang ensaymada. Itong ganito, parang ensaymada na salakot, dito mismo sa amin. Pinakita sa akin ng kakilala ko sa isla. Ang paglagay ng gold bars ay pag ganito, nakaano sa pag-ikot ng parang ensaymada.
itong ring niya na pabilog ay sumusunod yung nakalagay sa ilalim yung amygdala sa loob ng salakot. Ang gold bars na maliliit, ibig sabihin ay gawa sa simento ito na salakot, hindi ito gawa sa bato. So totoo yan na kwento na merong salakot marker na hindi ka na magukay kundi sa loob mismo ng salakot. So okay, puntahan natin itong diagram na ito. Okay, so dahil merong ano sa gitna ito nagaganyan, so ibig sabihin yan ay treasure under sa salakot na siya. So kapag hinukay nyo ang ilalim ng salakot, sabihin natin nag-drift kayo ng paganyan, at natagpuan nyo ito. Itong portion na ito ay malambot ito. So nalalaman nyo na backfill. Okay, so merong dalawang klase ng tinatawag na silyo or sild. Ito yung unang silyo. Kapag biniyak nyo yung bato, merong simento na makapal na nagaganyan. Unang takip yan, unang silyo. Ang pangalawang silyo niyan ay ito. Dito ang pangalawang silyo niyan. Simento din yan na mayroong kapal na 1 meter. At matigas talaga siya. Kapag butasin nyo, matagal mabutas yan. Kaya ang paraan dyan ay dito kayo dadaan sa medyo may distansya, malayo sa sealed concrete na ito. At ang kisamin ng bunker ang inyong butasin ito. Kisamin ng bunker yan. Pwedeng konkrito yan. At itong bunker ay maliit siya na room na makapasok ang tao pero nakayuko. Nakayuko ang tao diyan sa loob. Hindi ka makapaglakad ng straight kasi maliliit lang siya eh. Okay, so ano bang lalim niyan? Okay, ang umpisa ng lalim nito sa salakot 3 meters. Ang iba niyan ay 3 meters, ang iba ay nasa 7 meters lang ang lalim. So salakot marker can be medium deposit, pero hindi siya big. Medium lang siya. Okay, so meron siyang treasure vault. Sinabi natin kanina bunker. So ang kakaiba ng bunker, ang bunker talaga ay tunit-tunilada ang laman. Ang treasure vault, medium deposit lang siya. So ito yung treasure vault. Okay. At ang bunker ay malalim. Kanina nabanggit ko bunker. Ngayon sinabi kong pagkakaiba ng treasure vault at bunker. Ang treasure vault ay medyo maliit. Ang bunker ay talagang malaki ang laman. At talagang malalim. Bunker, karamihan, standard nila 30 meters deep. Meron pang 60 diyan at meron ding 200 meters deep. Ayaw nang ipakuha ang mga treasure na ganyang kalalim. Parang ibinaon talaga nila para makalimutan. Kahit sila, mahirapan na sila pagkuha niyan. Kaya sa 30 meters bunker yan. Pero itong dito natin, treasure vault lang ito. So pwedeng 7 meters lang ang lalim. Okay, so merong bang danger yan? Meron. Kapag medyo malaki na, meron talaga yan. Kaya itong pagbukas nyo dito sa ito pangalawang silyo ito, pagbukas niyan ay alingasaw ka agad ang amoy niyan. Kasi bago to nila sinara, pinuhusan muna nila yan ng mga chemicals dyan na poisonous. At yung mga singaw ng chemical na yun ay hindi nakasingaw kasi tinakpan nila dito. Ngayon pag tinanggal nyo yan, biglang lalabas ang usok at instant death. Kapag nalanghap nyo, diretsong puputi ang inyong mga mata. Maraming namamatay sa ganyan.
Tinatawag nila yan na methane gas, pero hindi yan methane gas. Ang methane gas ay pwede ka pang mabuhay. Pero yung nilagay ng Hapon, eksperto kasi sila sa noon sa chemical warfare ang Hapon. Kaya isang iglap lang to kapag nasinghot nyo. Kaya kung makakita kayo ng parang sealed to entrance, mga silyo, mga konkreto na tinakip, ay maganda na kayo ng first aid nyo kapag mayroong mga ganyan. At gas mask. Importante ang gas mask kasi protektado ang mata nyo. Ang una kasi tirahin ng chemical ay mata. At yung lalamunan nyo kapag nalangap nyo, hindi na kayo makahinga. Biglang mag-dry ang lalamunan nyo at hindi makahinga. At ang mata nyo ay manlabo. At ang tuhod nyo ay hina. Grabe yan kapag nasingot nyo yung sinasabi ko. Minsan lang na may nakasurvive dyan. Talagang deadpool. Kaya kung magbukas kayo ng mga ganito, mga chamber, maganda talaga kayo ng gas mask. Tapos kapag nabutas nyo ay pasingawin nyo muna kung pwede ng isang araw. Huwag nyo munang diretsuhin pag bukas kasi lalabas nga yung gas na hindi nakikita, naaamoy lang. Okay, punta tayo sa isa pang hugis. Ito yung 3 hugis ng salakot na may nakuha sa Pilipinas. At pang-4 yung sinabi ko kanina na parang ensaymada na nagaganyan, pero yung gitna ay medyo nakausbong, nagaganyan. Pero parang ensaymada siya. Ang gold bars ay palibot din, nakaganon. Naka-spiral din. Kaya simento. Okay, so ito na. Ito yung isang salakot na ito yung nakuha talaga to. Nasa libreto ito ng aking ama na salakot. Sa Luzon daw ito nakuha. Sa parte ng Luzon. Sa tabing dagat, ay tabing ilog. Pero hindi ito nag-iisa. Kasama ito yung giveaway, may kasama siya na medium deposit sa gitna yon ng ilog, ang medium. So ito yung niya, isang giveaway. Assorted assorted jewelries. Mga jewelries daw yan nilalagay sa drums. Marami. Ayan, so nakita nyo kapag may P ay siya yung assorted jewelries, pero P means under pa rin yan. Ngayon itong dito, parte yan ng Sakura letter sa Sakura. So yung Sakura letter, yun mga 3 kanji alphabet yun, or karakter, 3 kanji karakter ang Sakura. Sakura. Ayan. Kasi syllable Syllable yung bawat nila litra. So ibig sabihin ng Sakura ay kay Prince Takeda ito. Ang mga Sakura symbol ay ginagamit ni Prince Takeda. Kaya bago daw maghukay, kumakanta daw si Prince Takeda ng Sakura. Kasi national song yan sa Japan Nagkumakanta daw yan si Prince Takeda ng Sakura. Ayan. At itong dito, ito yung sinabi ko na meron talagang kapag medium deposit, kapag may chamber ay merong booby trap. Ang X na nagaganyan, yan ang maganda. Kasi target is here. Yan, dyan lang ang target. Pero kapag nilagyan niya ng bilog at pinaloob ang X, yan ay isang babala. Sa treasure code box, yan ay booby trap. Kaya ingat sa paghukay ng may ganito, X na binilugan. Ayan, so dito daw ang pagkuha ng item, nakuha daw ito sa Luzon, ay treasure under the Salakot. At yun nga, nasa 7 meters ang lalim.
So parang yung kanina, yung pinakita natin, parang ganun. So ito yung mound. Balikan natin yon. Hanap muna tayo ng... So ito, last na pala ito. So ito yung mound. Salakot din ito. Nakita nyo kanina, mayroong salakot na ganyan, no? Saan ba dito yan? So parang ito, dito siya nabilong ito. Matulis lang tong dulo. Pero ganun pa rin. Salakot pa rin ito, pero dalawahan ang makukuha nyo dito. Merong salakot na mababaw lang kasi ang ibinaon nila sa under sa salakot ay namamatay na opisyal ng army. Ayan. Siya yan. At hindi siya gate guard. Talagang ibinaon siya kasi opisyal ng Hapon at nilagyan siya ng mound. Para ano yan, parang respect to the dead. Kasi kung ibinaon mo lang na basta-basta mo lang tinabunan ay parang nagbaon ka ng aso. Pero kapag opisyal ng army ay nilagyan mo talaga yan ng marka, ganyan. Okay, mga 2 meters lang to kasi patay ito So kapag nagbaon tayo ng patay, 2 meters talaga yan para hindi nangangamoy. Pero meron pa rin siyang silyo. At pag binuksan yan, lalabas ang methane, ang baho-baho. Kasi hindi nakasingaw yan Kaya pag bukas niya, concentrated na methane, pwede ring makamatay kapag nalanghap. Okay, ngayon ang maganda dito, kapag natagpuan nyo to, kapag opisyal ng Hapon, ay pwedeng pinabaunan niya ng isang barita, 2 barita na gold bars. Nilalagay yan sa kanyang likod. Dito, hinigaan niya yan. So, pwedeng 2, depende. Kung general yan, marami. Hinigaan lang daw yan. Yan. Katulad ni General Tanaka. Nang ibinaon daw si General Tanaka ay nakahiga daw yun sa mga gold bars. Kaya kung matagpuan nyo ang libing ni General Tanaka, nandyan yata yan sa sa Cordillera. Kapag natagpuan nyo, nakahiga siya sa gold bars. Kaya yung nilibingan niya, kapag nakuha nyo ang kanyang labi, ang skeleton, under sa skeleton, andyan yung mga gold bars. Kay General Tanaka, marami daw hinigaan. Pero sa ganito na sabihin natin kapitan lang, di ba? Lieutenant, colonel, ay pwedeng merong 4 na gold bar o 2. Pero kapag general ay marami-rami. Kasi general meron siyang hati sa mga gold. Okay, so yun lang ating diagram about salakot markers. Ang salakot markers ay mayroong booby trap. Kaya ingat kayo sa salakot. Kung hindi man siya sasabog na booby trap, siya ay poisonous gas na nakakamatay kapag nalanghap. Okay, so yun lang ang aking episode ngayon mga katits na ibahagi sa inyo. Sana ay pagpalain at swertihin kayo sa inyong proyekto. Ako'y magpaalam na until the next video.